Alam nyo mga Bokatribs, matay ko mang isipin, talagang hindi ko maabot ng kaisipan kung ano po itong estilo na ginagawa nitong si Ginoong Philip Salvador. Kung minsan nga po nagtatanong na ako ano kaya? Gusto kaya po niyang manalo? O gusto lamang po niyang pabanguhin ang pangalan nito pong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Abay, isip-isipin nyo naman po, siya po ay kumakampanya sa pagiging isang senador. Pero ang mga salitang lumalabas po sa kanyang bibig ay tila po baga pagpuri at paghanga dito po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi naman po siguro masama yung kanyang ginagawa, lamang dapat po siya ay pumokus sa kanya pong kampanya sa pagiging isang senador. Abay, hindi po makakatulong sa kanya ang kanya pong ginagawa. Sa totoo lamang po, ito po ay base sa akin pong karanasan sa pagsama po sa mga kumakandidato. Abay, kapag ka po ang kumakandidato ay ang sinasabi ay iba po sa laman ng kanyang kaisipan na mga dapat niyang sabihin, abay kadalasan hindi po yan nagtatagumpay. Bakit po? Kasi lumalayo po ang issue. Dapat po dito kay Ginoong Philip Salvador, ubusin po niya ang panahon ng kanyang pagsasalita sa pagbubuhat po ng kanyang kayang gawin, ng kanyang magagawa, at higit sa lahat po ay sa pag-uulat po ng kanyang mga plataforma. Hindi po yung kung ano-ano po ang kanyang sinasabi. Kita niyo po, sisigaw po siya, wala daw po magnanakaw ng mga Duterte. Samantalang yun po namang isang nagsasalita po sa na isa pong politiko na siyempre, isa pong Duterte ay sinasabi naman po na wala raw politiko na hindi nagnakaw. Ay sa makatuwid po ay di sumasalungat na po sa kanyang salita. Ang isa pa po, ito pong sinabi niya kamakailan naman na ang sabi po niya ay hindi raw po siya isang abogado, hindi raw po siya isang ekonomista. Siya raw po ay isang artista. Aba, para sa akin po, mga Bokatribs, ay mas maganda po kung ang sinabi niya, hindi man po ako isang abogado, hindi man po ako isang ekonomista, bagamat ako po'y isang artista, ako po na may naniniwala sa aking sarili na ako po ay may kakayanan para maglingkod bilang senador sa ating inang bayan. Dapat po ganun ang kanyang binitiwang salita. Gayunpaman, nais ko pong payuhan si Ginoong Philip Salvador. Ginoong Philip Salvador, huwag niyo pong ituring na ako ay kalaban. Huwag niyo pong ituring na kayo ay aking kinakalaban. Ituring niyo po akong isang kaibigan na nagpapayo po sa inyo ng katotohanan. Huwag na po kayo magsalita ng kahit na po anong salita na hindi po pumapabor sa inyong pagkatao, sapagkat hindi po yan makakatulong. Kung maaari po, kung kayo ay magsasalita, lalo't sa harapan ng talumpati, ang sabihin nyo po ay ang inyong kayang gawin, kung sino po kayo, kung ano pong karanasan meron na kayo, karanasan sa paglilingkod sa publiko, at karanasan po sa pagtulong at pagdamay sa ating mga kapwa Pilipino. Imulat nyo po ang mga nakikinig sa inyo. Bagaman kayo'y isang artista, ano po ang inyong naiambag sa atin pong mga kababayan. Kung matatandaan po ninyo, katulad po ni FPJ o ni Fernando po Jr., bagaman siya po ay isang artista, hindi po niya hinamak ang kanyang pagiging artista. At bagaman siya po ay isang artista, napakarami po ang kanyang naiambag at natulungan po sa larangan ng kanyang pag-aartista at sa larangan po ng mga kinita niya sa kanyang pag-aartista. At hindi po katakataka, noon pong panahon yon, alam naman po nating lahat na siya po ang nanalo bilang Pangulo. Sana ganun din po kayo, Ginoong Philip Salvador. Ipakita nyo po kung ano po ang inyong kakayahan. Huwag na po kayong magsalita pa ng kung sino-sino po ang inyong ipinagsisigawan, kung sino-sino po ang inyong pinupuri. Tandaan po ninyo, sa larangan po ng politika, ang dapat po adisyon, hindi po division. Dapat po ay multiplication.
dapat po ay addition, hindi po division. Kaya po inuulit ko, Ginoong Philip Salvador, kung gusto nyo pong magtagumpay, linawin nyo po kung ano po ang inyong layunin, bakit po ninyo gustong maglingkod bilang senador. Yun po lamang. Maraming salamat po.